Mainit na usapan ang nabuo sa social media matapos ang palitan ng opinyon ni Pio at TPC tungkol sa kahulugan ng salitang tambay sa negatibong pananaw ng lipunan. Ang pagtatalo ay nagsimula nang magkomento si Pio sa pahayag na di umano'y tumutukoy sa mga tambay bilang walang silbi at tila hindi nagiging produktibo. Para sa kanya, hindi makatarungang tawaging mababa o basura ang mga taong tinatawag na tambay, lalo na't maraming individual ang napipilitang manatili sa ganitong sitwasyon dahil sa kakulangan ng oportunidad. Ayon kay Pio, may mga kabataan at matatanda na umaasa lamang pansamantala sa kanilang pamilya dahil wala silang ibang mapagkukunan ng ikabubuhay. Ikinuwento rin niya na may mga pagkakataon kung saan ang isang tao ay napipilitang makitira at makikain dahil wala silang ibang pagpipilian. Para kay Pio, hindi dapat agad husgahan ang mga tambay bilang pabigat sapagkat marami sa kanila ang may pangarap at nais makabangon ngunit nahaharang ng sistema at kakulangan ng pagkakataon. Dagdag pa niya, ang pagbansag ng masasakit na salita ay hindi solusyon at lalo lamang nagpapabigat sa sitwasyon ng mga taong naghahanap ng direksyon sa buhay. Nilinaw niya na ang layunin ng kanilang tatak ay hindi para gawing maganda ang pagiging tambay, kundi para magsilbing paalala sa mga pinanggalingang karanasan ng bawat isa. Ipinaliwanag niya na halos lahat ng tao ay dumaan sa yugto ng kawalan ng direksyon o panahon ng pagtigil upang magnilay at mag-isip. Para kay TPC, ang pagiging tambay ay maaaring magsilbing pagkakataon upang hanapin ang sarili at paghandaan ang mga darating na hamon. Dagdag pa ni Pio, ang Tambay Cup ay simbolo ng pagtanggap sa nakaraan at inspirasyon upang ipaalala na kahit sa mga panahon ng pamamahinga at kawalan ng galaw, maaaring magsimula ang pagbabago ng pananaw at paglaban tungo sa tagumpay. Aniya, marami ng tao ang umunlad matapos ang kanilang tinatawag na tambay moments at ang ganitong karanasan ay dapat makita bilang bahagi ng proseso, hindi bilang permanenteng estado. Gayunpaman, may mga netizen din na nagbigay ng mas matinding reaksyon. Isa sa kanila ang nagsabing malinaw na negatibo ang kahulugan ng tambay dahil ito ay nangangahulugang pag-aaksaya ng oras at kakulangan ng direksyon. Para sa komentador, laging may pagkakataon para umasenso at hindi dapat gawing dahilan ang kawalan ng pera o oportunidad. Binanggit niya ang kasabihang kapag ayaw maraming dahilan at kapag gusto may paraan. Para sa kanya, kung tunay na may determinasyon ang isang tao, makakahanap ito ng landas upang umangat sa buhay. Sa huli, ang diskusyon tungkol sa tambay ay nagpakita ng iba't ibang pananaw mula sa magkaibang karanasan ng mga tao. Para kay Pio, ang tambay ay simbolo ng mga biktima ng kakulangan sa pagkakataon. Para kay TPC, ito ay paalala at inspirasyon. At para naman sa ibang netizen, ito ay malinaw na negatibong konsepto na hindi dapat ipagtanggol. Ang lahat ng ito ay sumasalamin sa mas malalim na usapan tungkol sa oportunidad, pag-unawa at kahulugan ng tagumpay sa lipunan. Mariing itinanggi ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang mga paratang na siya ay nakialam sa legal na estratehiya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kinahaharap nitong proseso sa isang internasyonal na hukuman. Ayon kay Roque, wala siyang ginawang aksyon o pahayag na makasisira sa opisyal na depensa ng dating Pangulo. Aniya, ang kanyang suhestyon ay isang alternatibong legal na hakbang na inilapit sa pamilya at hindi konektado sa kasalukuyang legal na proseso sa ibang bansa. Idiniin ni Roque na nananatili siyang tapat at kaisa sa layunin na makabalik ng ligtas si Duterte sa bansa. Tinawag niyang hindi patas ang mga personal na pag-atake laban sa kanya, lalo na mula sa mga kapwa-abogado, at iginiit niyang wala siyang nilabag na prinsipyo ng propesyon. Sa mga oras na lumutang ang isyu, nagsalita rin ang pangunahing abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman. Ayon sa kanya, may nakarating na impormasyon na si Roque ay lumapit umano sa isang banyagang abogado upang isulong ang panukalang makipag-ugnayan sa pamahalaan ng bansang kinaroroonan ng dating Pangulo. Ayon kay Kaufman, ang ganitong aksyon ay maaaring di makabuti sa kabuuang pagsisikap na maayos ang kalagayan ni Duterte at maibalik ito sa bansa ng payapa. Tinawag pa ni Kaufman ang naturang mungkahi bilang isang hindi pinag-isipang hakbang na maaring makaapekto sa ginagawang legal na proseso.
Hinikayat niya si Roque na huwag nang manggulo at sa halip ay tumulong na lang sa mga hakbang na nakaayon sa opisyal na estratehiya ng depensa. Ayon kay Roque, hindi niya isinulong ang ideya ng walang paunang pahintulot mula sa pamilya ni Duterte. Paliwanag niya, ito ay isang panukalang isasaalang-alang lamang kung sakaling hindi umubra ang iba pang opsyon. Nilinaw din niya na alam ng pangalawang pangulo ang kanyang suhestyon, ngunit napagkasundo ang ipagpaliban ito sa ngayon. Binatikos din ni Roque ang umano'y personal na paninira sa kanya. Aniya, dapat ihiwalay ang mga profesional na usapin mula sa personal na galit. Sa halip na bangayan, dapat raw na magkaisa ang lahat upang matiyak ang kaligtasan at pagbabalik ni Duterte. Samantala, kinumpirma ng ilang tagamasid na nasa kustudiya pa rin ng isang internasyonal na hukuman si Duterte habang isinasagawa ang mga paunang pagdinig. Naitalaga na rin ang bagong team ng mga abogado sa pamumuno ng isang eksperto sa ganitong klase ng mga kaso. Tinanggal si Roque sa opisyal na grupo ng depensa matapos mailipat si Duterte sa kustudiya nitong unang bahagi ng buwan ng Marso. Bagaman wala na siya sa opisyal na legal team, sinabi ni Roque na ang layunin niya ay tumulong lamang. Wala raw siyang intensyon na hadlangan ang depensa, kundi magbigay lamang ng karagdagang opsyon kung kakailanganin. Anyway, mga kapupong sa huli muling nanawagan si Roque ng pagkakaisa at hinimok ang lahat na isantabi ang personal na galit. Aniya, ang ligtas na pagbabalik ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang dapat pagtuunan ng pansin at hindi ang mga pag-aaway na walang patutunguhan.